Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, halinan dumulog sa banal na hapag ng Panginoon at upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanya mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagkapalang kaloob na muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa, hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa Kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mangangahasbang maghabla sa akin, magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi. Napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba. Kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding-matindi sa kalooban ko. Sa akin bumagsak, paghamak sa iyo. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong biibigin. Kaya naman ako'y wala nang magawa. Ang inasahan kong habag ay nawala. Ni walang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip ng pagkain, nang ako'y magutom, ang dulot sa aki, mabagsik na lason, suka at di tubig ang ipinainom. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Pupurihin ng Diyos aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Kung makita ito niyong mga dukha,
Sila ay isasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang mga may kailangan. Lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kapupusan ng tao, kain sa krus. Gaano niyong ibibigay sa akin para madakip si Jesus? Kumbaga, planado na niya. Humahanap lamang siya ng tamang pagkakataon para madakip ang Panginoon. Siya mismo ang magiging daan. Siya ang nagdala ng mga kawal nung si Jesus ay nasa halamanan ng Getsemani. Samantala si Pedro, itinatwa ang Panginoon. 3 beses bago tumilaw ang manok. Pero siguro kung natuto lang manindigan si Pedro at nagkaroon ng lakas ng loob, marahil ay magsasalita siya pabor sa ating Panginoon na ang paratang laban kay Jesus, lahat ay mali. Parehong nagkamali, parehong nagkasala. Pero ano ang naging pagkakaiba ng dalawa? At ito rin sana mga kapatid ang siyang makita natin. Si Pedro, kapag inisip natin, matapos ang kanyang nagawang pagkakasala, anong ginawa niya? Nagsisisiya. Tinanggap ang pagkapatawad ni Jesus at muli ay hinirang bilang kanyang apostol. Sa katunayan, siya pa naging pinuno ng mga apostol at naging pinakaunang Santo Papa. Samantala si Judas, ano makikita natin? Nagsisisiya, pero nagpakamatay siya. Nagsisisiya, pero nagpakamatay siya. Dito natin makikita yung pagkakaiba. Si Judas, alam niya nagkamali siya. Si Judas, alam niya mabigat yung pagkakamali na kanyang nagawa laban sa ating Panginoon. Pero, siguro dahil nga dun sa nilamos siya ng kanyang damdamin, ng kahihiyan na kanyang ginawa. Kasi di ba meron tagpo sa Ebanghelyo na sinasauli niya yung salapi, pero pinagtawanan lamang siya. Ang hindi sumagi sa kanyang isip ay ito, na maaari siyang patawarin ng Panginoon. Ang hindi sumagi sa kanyang isip ay kahit gaano kabigat at kalaki ang kanyang nagawang pagkakasala, may puwang pa rin sa puso ni Jesus ang katulad niya. Tinignan lamang niya ang kanyang sarili at ang kanyang nagawang pagkakamali, ang kanyang nagawang pagkakasala. Di ba madalas, ganyan din tayo. Pag nagkakamali, ang hirap sa atin minsan yung i-let go na tayo nagkamali. Ang hirap sa atin minsan yung i-let go na tayo ay nagkasala. Kaya nga minsan may mga tao na pinatawad din ng Diyos sa sakramento ng kumpisal, pero yung kanyang sarili ay hindi pa rin niya napapatawad. Yung sarili niya, hindi pa rin niya napapatawad. Hindi siya makalet go dun sa malaking pagkakamali at pagkakasala na nagawa niya.
At ito mga kapatid ang siyang ipinapaalala sa bawat isa sa atin. Na kapag tayo'y nagkamali, huwag tayong tumingin sa ating sarili. Kaya tayo dapat tumingin. Kung tayo nagkakasala, huwag tayong tumingin sa ating sarili. Kanino tayo dapat tumingin? Sa Diyos. Sa Diyos lamang tayo dapat tumingin. Dahil ang Diyos, puno ng habag, nag-uumapaw ang kanyang pagmamahal, ang pag-ibig sa atin. Yun yung maganda. Yun yung hindi nakita ni Judas. At yun yung nakita ni Pedro. Yun ang naging malaking pagkakaiba ni Judas at ni Pedro. Tayo rin mga kapatid, lahat naman tayo ay nagkakamali. Lahat naman ho tayo nagkakasala. Iba sa atin, mahusay magdala. Iba sa atin, mahusay magdala. Pero kung tayo po'y hirap na, marahil, nakatingin pa rin tayo sa ating sarili at hindi pa rin natin mapatawad ang ating mga sarili. Pagka ganun, baguhin natin. Huwag tayong tumingin sa sarili natin. Sa halip, tumingin tayo sa Diyos. Lumapit tayo sa Diyos. Kung ikaw ay may bisyo, adik, gusto mo magbago pero nadadapa ka, pumunta ka pa rin sa simbahan, makipag-usap ka sa Diyos. Kikay may hangover, dahil nakipag-inuman ka kagabi, araw ng linggo kinabukasan, pumunta ka pa rin sa simbahan, makipagkwentuhan ka sa Diyos. Kung ikay chismosa o chismoso, pumunta ka pa rin sa simbahan, makipag-usap ka sa Diyos. Kung ikay isang kabataan na maraming issue sa sarili, mga kabataan, napakaraming issue sa sarili. Pumunta ka pa rin sa simbahan. Pakita mo yung sarili sa ating Panginoon. Tandaan natin, ang simbahan ay bukas. Bukas para sa lahat. Maging sa mga sugatan, maging sa mga napabayaan, maging sa mga iniwan, maging sa mga nagkakasala. Kasi kung di ho tayo pupunta sa Diyos, saan tayo pupulutin? Kung di tayo pupunta sa Diyos, saan tayo maaring pumunta para makasumpong ng panibagong pag-asa sa ating buhay? Si Judas at si Pedro, pareho nagkamali, pareho nagkasala. Si Pedro, tumingin siya sa ating Panginoon. Kaya nga, nakilala niya si Jesus na minsan nangingisda sila pagkatapos sa muling pagkabuhay. Pinatawad siya ng Panginoon. Si Judas, nagkasala, nagsisi, nagpakamatay. Kung bakit? Dahil nakatingin lang naman siya sa kanyang sarili. Hindi sumagi sa kanyang isip na mahal pa rin siya ng Diyos at kaya pa rin siyang mahalin ng ating Panginoon. Ikaw ba si Judas? Ikaw ba si Pedro? Amen. Habang nalalapit tayo sa Biyernes Santo, taglay ang pagtitiwala sa ating mapagmahal na Diyos, alalahanin natin ang mapagligtas sa gawain ni Kristo na kanyang lingkod, ating itutugon, Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo.
Ang mga nagdaranas ng hindi makatarungang pagdurusa, naway magtamasa ng pagpapaginhawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang malinis na budhi. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang ating mga sariling pagdurusa, naway magpalago ng ating pananampalataya sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga kasama natin na nagpapaliban ng kanilang pangungumpisal, bunga ng pagmamalaki, takot o katamaran, naway maging bukas ang isip sa pangangailangan sa kapatawaran ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga may sakit at lahat ng nagdurusa, naway makaranas ng nakapagpapagaling na presensya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga namayapa, naway makabahagi sa muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Panginoong Diyos, ibinigay mo sa amin ang halimbawa ng iyong anak upang ipakita sa amin kung paano mabuhay at mamatay. Nawa ay paglooban mo kami na kapananampalatayang kailangan namin upang makasunod sa Kanya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain at gawin mo ang pagharap namin sa pagsasakasalukuyan ng pagkapakasakit na iyong anak ay magdulot sa amin ng katapatang wagas sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwan ng kanyang pagkapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anim sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papurisan ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanya pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwa nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Medias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyong aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Receive po.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayot tayo at patuloy na nakatingin sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Maupo muna po sa mandali ang lahat. Ang pagdiriwang ng Tenebrae. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, ating alalahanin ang kabanal-banalang misteryo ng pagpapakasakit, kamatayan at pagkabuhay ng Panginoon. Amang makapangyarihan, ibinigay mo sa sangkatauhan si Jesus na aming manunubos bilang aming halimbawa na aming kapakumbabaan. Tinupad niya ang iyong kalooban na siya'y magkatawang tao
at nang ialay ang kanyang buhay sa krus. Tulungan kami maging tunay ng saksi sa iyo sa pamamagitan ng pagsunod sa halimbawa ng pagpapakasakit at tulutan kami na maging karapat-dapat sa pakikihati sa kanyang muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Antipona. Panginoon, ipagsanggalang ako sa kamay ng kaaway. Umupo ang lahat. Sa mga masama, ako ay iligtas. Iligtas mo, Panginoon, sa mga marahas. Yaong hangad nila at binabalangkas. Lagi nang mag-away, magbaka ang lahat. Mabagsik ang dila na tulad ng ahas. Tulad ng ulupong, taglay na kamandag. Sa mga masama, ako ay iligtas. Iligtas mo, Panginoon, sa mga marahas, na ang nilalayon ako ay ibagsak. Yaong mga hambog ang gusto sa akin, ako ay masilo sa bitag hulihin, sa bitag na unang sa aking landasin. Sabi ko sa Panginoon, ikaw ang aking Diyos, kaya ako'y dinggin sa aking pagluhog. Panginoong Diyos na tagapagligtas, nang ako'y bakahin, ikaw ang nag-ingat. Yaong masasama sa kanilang hangad, ay iyong hadlangan, biguin mo agad. Ang mga kaaway, huwag pagtagumpayin, pagdusahin sila sa banta sa akin. Lagpakan mo sila ng apoy na baga, itapon sa hukay ng di makaalsa, at ang mga taong nag-uupasala, huwag pagtagumpayin sa kanilang nasa, ang marahas na may bayaang mapuksa. Batid ko, O Panginoon, iyong papanigan ang mga mahirap upang isanggalang at ipagtatanggol yaong karapatan. Ang mga matuwid, magpupuring tunay, ika'y pupurihit sa iyo mananahan. Tumayo ang lahat. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. manalangin tayo na ang pagpapakasakit ni Jesus ay maging ating tagumpay. Amang makapangyarihan, ibinigay mo ang iyong anak sa kamay ng mga makasalanan. Ipinahintulot mo na siya'y mapako sa krus upang ang kamatayan ng matuwid ay magpabanal sa makasalanan. Linisin kami sa pamamagitan ng pagpapakasakit ng kamatayan ni Kristo at itid kami sa kanyang pagkabuhay. Kaysa ng mga anghel at mga banal, hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Panginoon, ipagsanggalang ako sa kamay ng kaaway. Ang tipo na, ang aking mga panalangin tulad ng insenso, ang aking mga kamay tulad ng paghandog sa gabing ito. Magsiyo po ang lahat. Sa iyo, O Panginoon, ako'y dumadalangin. Sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Ang aking dalangin, sana'y tanggapin mo. Masarap na samyong handog na insenso,
ariing panggabing handog ko sa iyo. O Panginoon ko, bibig ko'y bantayan. Ang mga labi ko'y lagyan mo ng bantay. Huwag mong babayaang ako ay matukso. Sa gawang masama ay magumon ako. Ako ay ilayo, iiwas sa lilo. Sa handaan nila'y nang di makasalo. Pagkat may pag-ibig ang mabuting tao, pwedeng magparusa at pagwikaan ako. Ngunit ang masama ay hindi ko ibig, na ang aking ulo'y busan niya ng langis. Pagkat ang dalangin at lagi kong hibig ay laban sa gawa niyang malulupit. Kung sila'y bumagsak, tuloy na hatulan, maniniwala na ang mga nilalang na ang silita mo ay katotohanan, tulad ng panggatong na pira-piraso, sa pinaglibingay kakalat ang buto. Di ako hihinto, nyaring pananalig, ang pag-iingat mo'y aking ninanais. Huwag mong itutulot, buhay ko'y mapatid sa mga patibong ng taong balakyot. Ingatan mo ako, ilayo mong lubos, iyang pabayaang sila ang mahulog, samantalang ako'y iligtas mong kinupkup. Magsitayong lahat. Papuri sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod ang lahat. manalangin tayo para tayo'y maligtas. Amang mapagmahal, sa gabi ng kanyang buhay, ang iyong bugtong na anak, ang aming manunubo sa iniunat ang kanyang mga kamay sa krus at tumingala sa langit upang dumalangin. Dinggin ang aming panambitan at kami iligtas mula sa kuko ng kamatayan sa pamamagitan ng kanyang kabanal-banalang dugo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ang aking mga panalangin tulad ng insenso, ang aking mga kamay tulad ng paghahandog sa gabing ito. Magsiupo ang lahat. Salmo 142, dumalangin si Jesus upang siya'y maligtas sa kamatayan. Ang aking dinalay lahat kong hinain, at ang sinabi ko'y pawang suliranin. Nang ako ay halos wala ng pag-asa, ang dapat kong gawin nalalaman niya sa landas na aking pinagdaraanan. May handang patibong ang aking kaaway sa aking paligid nang ako'y lumingon. Wala ni isa man akong makatulong, wala kahit isa na magsasanggalang ni magmalasakit na kahit sino man. Ako ay humibig sa Panginoon dumaing, sa tagapagligtas ako'y dumalangin, pagkat siya lamang ang lunas sa akin. Dinggin ang hibig ko, ako ay tulungan, pagkat halos ako'y di makagulapay. Iligtas mo ako sa mga kaaway, na mas malalakas ang mga katawan. Sa suliranin ko, ako ay hanguin, at ang pangalan mo'y aking pupurihin. Sa gitna ng madlang, mga lingkod mo rin, sa kabutihan mong ginawa sa akin. Magsitayong lahat.
Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod ang lahat. Manalangin tayo nang tayo'y maligtas sa pagkabilanggo sa kamatayan. Amang maibigin sa iyong balak na kaligtasan, tinanggap na iyong anak ang krus upang iligtas kami mula sa kamatayan. Dagdagan ng aming pananampalataya sa mapagligtas sa kapangyarihan ng krus at palakasin ang aming pag-asa sa buhay na kanyang ipinangako. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Panginoon, Ikaw ang aking kanlungan sa daigdig ng mga buhay. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga panaghoy. Ulilang-ulila ang lungsod na dating matao, dating bantog sa buong daigdig, ngunit ngayoy tulad ng balo. Dating pangunahing lungsod, ngunit ngayon ay alipin. Buong kapaitan siyang umiiyak sa magdamag. Ang mga matay laging luhaan. Lumayo na ang lahat at walang natira, kahit isa upang umaliw sa kanya. Ang dati niyang mga kaibigan, ngayon ay mga kaaway. Ang mga tagahuday, nabihag at dumanas ng kalungkutan at paglilingkod na mabigat. Sa pananahanan nila sa gitna ng mga bansay, hindi man lamang sila makapagpahinga. Napaliligiran sila ng mga kaaway, walang paraan para makatakas. Malungkot ang mga landas patungong Jerusalem, pagkat wala nang dumadalo sa kanyang mga takdang kapistahan. Wala nang nagdaraan sa kanyang mga pinto ang bayan. Dumaraing at nagbubuntong hininga ang kanyang mga saserdote. Pinagmamalupitan ang mga dalagang mga awit sa templo. Napakapait ng sinapit niya. Naging Panginoon niya ang kanyang mga kaaway. Pinapaghirap siya ng Panginoon dahil sa marami niyang pagsalansang. Wala na ang kanyang mga anak. Sila'y dinalang bihag ng kaaway. Naparam na ang karangyaan ng Jerusalem. Ang kanyang mga pinunoy parang mga usang di makasumpong ng pastulan. Nang hina na sila sa pag-iwas sa mga humahabol sa kanila. Ngayon, ang mga taga-Jerusalem ay nasa panahon ng pagdadalamhati at paggala. Nagugunita nila ang maliligayang araw na nagdaan. Nang mahulog sila sa kamay ng mga kaaway, ay walang sinumang tumulong sa kanila. Nang sila'y bumagsak, tinuya sila ng mga sumakop sa kanila. Mabigat ang nagawang kasalanan ng Jerusalem, kaya't siya ay naging marumi. Itinatakwil na siya ng mga pumupuri noon sa kanya. Dahil sa tinamoniyang kahihiyan, wala siyang magawa, kundi managhoy at takpan ang kanyang mukha. Ang kanyang karumhan ay di maikakaila, at hindi niya alintana ang kanyang kalagayan. Malagim ang kanyang pagbagsak, at wala man lamang umaliw sa kanya. Nagtagumpay ang kanyang mga kaaway, at siya'y lumuhog sa Panginoon. Sinamsam ng mga kaaway ang lahat niyang kayamanan. Nakita niyang pumasok sa templo ang mga hintil. Ang mga hintil na pinagbawalang pumasok doon, dumaraing ang lahat ng kanyang mamamayan sa paghahanap ng pagkain. Ipinagpapalit nila ang pagkain, ang kanilang mga kayamanan, para lamang mabuhay. Panginoon, tunghayan mo kami.
mahabag ka sa aming kalagayan, sabi nila. Mga nagdaraan, masdan ninyo ako. May naranasan na ba kayong hirap na gaya ng ipinadala sa akin bilang parusa ng Panginoon dahil sa kanyang matinding puot? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsiluhod ang lahat. Ituon natin ang ating paningin sa Panginoong Hesus sa siya nagbigay at pinapaging ganap ang ating pananampalataya. Ituon natin ang ating paningin sa Panginoong Hesus na siyang nagbigay at pinapaging ganap ang ating pananampalataya. Para sa kalahatian ng kanyang kakamtin, nang niunat niya ang kamay sa krus. Ituon natin ang ating paningin sa Panginoong Hesus na siyang nagbigay at pinapaging ganap ang ating pananampalataya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ituon natin ang ating paningin sa Panginoong Hesus na siyang nagbigay at pinapaging ganap ang ating pananampalataya. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga panaghoy. Sandali lang po, meron pang pagpapatay ng kandila. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga panaghoy. Naranasan ko kung gaano kahirap ang maparusahan ng Diyos. Itinaboy niya ako sa lugar na wala kahit bahagyang liwanag. Walang awa niya akong hinahampas sa buong maghapon. Tadtad ng sugat ang buo kong katawan at bali-bali ang aking mga buto. Ibinilanggo niya ako sa kalungkutan at pagdurusa. Isinadlak niya ako sa kadiliman, laging nasa bingit ng kamatayan. Ginapos niya ako para hindi makatakas. Nanambitan man ako at humingi ng tulong, hindi niya dininig ang aking dalangin. Susuray-suray ako sa tindi ng hirap, at kahit saan ako bumaling, ay may pader na nakahalang. O Panginoon, tinawag ko ang iyong pangalan nang ako'y nasa kailaliman ng balon. Narinig mo ang aking samo, huwag mong takpan ang iyong pandinig sa aking paghingi ng tulong. Nilapitan mo ako nang ika'y tawagan ko. Sinabi mo sa akin, huwag kang matakot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsiluhod ang lahat. Bagamat siya ang bugtong na anak, natutunan ni Jesus na sumunod dahil siya'y nagpakasakit. Bagamat siya ang bugtong na anak, natutunan ni Jesus na sumunod dahil siya'y nagpakasakit. Siya ay naging bukal ng walang hanggang kaligtasan para sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Bagamat siya ang bugtong na anak, natutunan ni Jesus na sumunod dahil siya'y nagpakasakit. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Bagamat siya ang bugtong na anak, natutunan ni Jesus na sumunod dahil siya'y nagpakasakit. Magsiupo ang lahat.
Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga panaghoy. Naparam ang kagalakan sa aming puso. Ang aming pagsasaya ay naging pagdadalamhati. Walang nalalabi sa aming ipinagmamalaki. Tayo'y nagkasala at ngayon nagdurusa. Nanlupaypay kami at nagdilim ang aming paningin. Pagkat iniwan ng tao ang bundok ng Siyon. Mga asong gubat na lamang ang naninirahan doon. Ngunit ikaw, O Panginoon, ang hari magpakailanman. Nanatili sa lahat ng salinlahi ang iyong luklukan. Kay tagal mo kaming pinabayaan. Kailan mo kami aalalahanin uli? Ibalik mo kami sa dating kaugnayan sa iyo. Talaga bang itinakwil mo na kami? Sukdula na bang talaga ang galit mo sa amin? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsiluhod ang lahat. Ituon natin ang ating mga paningin kay Jesus, ang dakilang pari na ating kinikilala sa pananampalataya. Ituon natin ang ating mga paningin kay Jesus na dakilang pari na ating kinikilala sa pananampalataya. Tinulungan niya ang mga tinukso. Ituon natin ang ating mga paningin kay Jesus na dakilang pari na ating kinikilala sa pananampalataya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ituon natin ang ating mga paningin kay Jesus na dakilang pari na ating kinikilala sa pananampalataya. Magsitayo ang lahat. Kantiko ng Mahal na Birhen, Antipona. Hindi niya sinagip ang kanyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat tiningap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin na makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng saling lahi. Ipinakita niya ang lakas sa kanyang mga bisig. Pinangalan niya ang mga palalong isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas sa mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinilayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Antipona. Hindi niya sinagip ang kanyang anak, kundi binigay para sa ating lahat. Magsiluhod ang lahat.
Panginoong Jesus, anak ng Diyos sa buhay, kaawaan mo kami. naging masnuring ka hanggang kamatayan sa krus. Kaawaan mo kami. Naparito ka upang maglingkod at hindi upang paglingkuran. Kaawaan mo kami. Sa iyo matatagpuan namin ang kaligtasan at buhay. Kaawaan mo kami. Sa pamamagitan ng iyong pagdurusa at pagbuhos ng dugo, Kaawaan mo kami. sa pamamagitan ng iyong kamatayan at paglilibing, Kaawaan mo kami. sa pamamagitan ng iyong pagpanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, Kaawaan mo kami. sa pamamagitan ng iyong muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit, Kaawaan mo kami. Amang maawain, tunghayan mo ang iyong sambayanan na may pag-ibig, ipinakita ng aming Panginoong Hesus, nang kanyang ialay ang kanyang sarili sa mga buktot na tao at magdusa sa krus, upang makamit namin ang buhay sa pamamagitan niya na aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tahimik tayo ngayong lalabas ng simbahan at ihanda ang ating mga sarili para sa posisyon ng pagpakasakit ng ating Panginoon.